Kailan ba binuo ang NAMFREL, Lito? Naunang inorganize yung NAMFREL noong 1983 para mabantayan o maobserbahan yung batasang pambansa elections noong 1984. Ano yung the reason why NAMFREL was created? Well, primarily is really to watch our elections to make sure that the elections, yung ating halalan, ay malinis, no? At yun nga, yung sinasabing transparent, kundi kumbaga lantaran yung pagbibilang ng mga boto at maiwasan yung pandaraya. Anong naging assessment ng NAMFREL at that time? At that time, actually, dalawa nga yung resulta dyan. Siyempre, yung isa sa parte ng gobyerno at yung isang set ng results ay sa parte ng NAMFREL, no? Mas pinaniwalaan ng taong bayan yung resulta sa NAMFREL dahil nga lantaran yung pagbibilang. Hindi katulad dun sa pagbibilang dun sa parte ng pamahalaan nung araw na hindi siya naobserbahan ng publiko. Ano ang balangkas ng NAMFREL, Lito? Ikaw ay one of the originals, no? Paano ang struktura ng NAMFREL? Ang NAMFREL may binubuo ng yung equivalent ng board, no, sa isang kumpanya. Ang tawag namin ay the NAMFREL National Council. Ito ay binubuo ng mga 15 katauhan na iba-iba yung kanilang expertise, no, expertise. Tapos meron kaming tinatawag namin na provincial chapters, also headed by the provincial chair. Tapos bumababa yan sa mga lungsod at munisipyo na may kanya-kanya ring chairpersons, no. Meron din kaming tinatawag na regional coordinators para mag-coordinate ng activities sa iba't ibang probinsya o di kaya dun sa mga lungsod at bayan, no, na nakapaloob sa bawat rehiyon. Nung panahon na binuo ang NAMFREL, kinilala ba siya ng Commission on Election? Ay, oo, kinilala siya, no? Dahil nga yun yung first time, no, kauna-unahang pagkakataon na na-accredit yung NAMFREL parang bantayan yung halalan. And at that time, nag-iisa ang NAMFREL. Nag-iisa. Ang NAMFREL, incidentally, ay kauna-unahang citizen-led election monitoring and observation, no, organization sa buong mundo. Sa buong mundo? Sa buong mundo, kauna-unahan yan. Sinimulan niya ng NAMFREL at yung ibang bansa ay sumunod na rin na nagtatag ng kanilang election monitoring organizations. Sa ngayon, mga 125 organizations na sa iba't ibang parte ng mundo ang nagbabantay ng halalan.